Ang matinding revelasyon ang ilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa mga umanay sikreto ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang hindi inaasahang pahayag, ibinunyag ni FPRRD ang ilang impormasyon na maaaring magdulot ng malaking kontrobersya sa religious leader. Bagamat hindi pa detalyado ang buong pahayag, marami ang nagsasabi na may kinalaman ito sa isyong matagal nang ibinabato laban kay Kibuloy. Kasunod ng pagsabog na ito, hindi na nagbigay ng opisyal na pahayag si Pastor Kibuloy o ang kanyang kampo. Gayunpaman, maraming taga-subaybayang nag-aabang kung paano niya ipapaliwanag ang naturang aligasyon. Samantala, iba't ibang reaksyon naman ang lumabas sa publiko. May mga sumusuporta sa pasabog ni Duterte, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay bahagi lamang ng mas malalim na hidwaan sa loob ng kanilang grupo. Habang tumitindi ang usaping ito, patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging sagot ni Pastor Kibuloy at kung ano ang maaaring ibunyag ni FPRRD. Anong habang katotohanan sa likod ng revelasyong ito? Magkakaroon kaya ng isang mas malalim na epekto sa politika at relihiyon? Abangan ng susunod na mga ulat. At yan nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Laban. Pero hindi lalaban ng patas si Tamba. Mismo si Sarah sinabi yan. Para sa ating bayan. My first message this morning for him is a message of thanks and gratitude. I would like to express, in behalf of Pastor Apollo Kibuloy, his heartfelt thanks to the Executive Committee of the PDP Laban. Thank you very much for formally adopting our principal, Pastor Apollo. Maraming salamat sa PDP. Official po. Thank you. Official na po. PDP Laban na si Pastor Kibuloy. Alam mo, malaki maitutulong ni Pastor Kibuloy sa PDP. Malaki po. Dahil, ito sa Mindanao, sure win na si Pastor Kibuloy. Actually, nasa top 2 siya Okay? Meron pong sariling survey, legal na survey, ginagawa ang ibang grupo. Hindi ko na lang babanggitin ko ano. Para alam nila kung sino yung pasok at hindi. Si Pastor Kibuloy sa Mindanao nasa top, including Bato and Bongo. Sa Visayas, pasok din. Although wala sa number 2, nasa mga numbers 6, 7, 8 si Pastor Kibuloy. Together with Bato and Bongo. Ang problema na lang talaga, NCR. Okay? Dito, medyo mababa si Pastor Kibuloy. Pero shoot na sa Mindanao at sa Visayas. Okay? So dito na lang natin tulungan si Pastor Kibuloy ikampanya. Sa Muslim, pasok na po si Pastor Kibuloy. Ako po ay hindi member ng KOJC. Pero I believe in him. Maganda nga yung binitawan ni Banat Bay. Kung hindi tuto pa rin ni Pastor ang kanyang mga pangako, kung sakaling siya'y manalong senador, kami mismo magbibitaw sa aming pagbablog. Tatandaan po natin, ito po ay hindi ko kayo sinisisi. Welcome back po doon sa mga nabudol. Nire-remind ko lang po kayo na ang Banateros ay hindi nagpapabudol. Hindi kami basta-basta nagpo-promote ng kandidatong alanganin. Kahit na, pansinin nyo, maraming matatalino sumang-ayon na suportahan si BBM. Maraming matatalino na DDS pero sinuportahan si BBM, not Banateros. Kasi sinasabi nila, ang sinuportahan nila si BP Sara. That's your opinion. Basta kami, hindi namin sinuportahan si BBM. Hindi po kami nagbalimbing, minumura kami ng mga DDS before. Nagagalit sila sa amin, hindi raw kami DDS kasi hindi namin sinunod si BP Sara. Anong sagot ko? Time will reveal. Panahon lang, papatunayan namin tama kami.
Ngayon, lumalabas, tama po kami. Hindi ko po sinasabi ito para ipagmalaki. Ito'y sinasabi ko sa inyo, pag pumili kami ng kandidato, matalo, manalo, pero hindi kami budol-budol. Hindi kami nagpapabudol sa mga kandidatong mahihina. Kung maraming matatalino nauto si BBM, hindi nauto ni BBM ang Banateros. Kibuloy, his members, loyal members, 7 million, all of them are very thankful to all of you for now. Binabati ko pala ang 7 million members ng KOJC. Shout out sa inyo dyan. Pagtulungan po natin ikampanya si Pastor Kibuloy. Formally adopting him as his principal, as an official candidate of PDP Laban. Si Pastor Apollo si Kibuloy po ay hindi lamang kaibigan, para na pong kapatid ng ating kagalang-galang na presidente, pinakamamahal, si Presidente Rodrigo Duterte. Mismo. Pastor Kibuloy is PRRD. PRRD is Pastor Kibuloy. Matalik magkaibigan yan. Wala sigurong lalapit na politiko na hindi iniwan si PRRD bukod kay Pastor Kibuloy. Siguro si Bongo lang. Sila talagang dalawa ang pinakamalapit kay PRRD. Kaya it's impossible na DDS ka or maka-Duterte ka, hindi mo iboboto si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy may napatunayan na. Dahil siguro sa kanyang relationship ng ating Pangulo, kaya siya po ang nakita ng administrasyon na ito na gawain po sigurong example para ipakita sa atin kung gaano sila kalakas. Yon. Totoo yung sinasabi ni Atty. Toriong. Kaya ginigipit si Pastor Kibuloy para ipakita at takutin tayo na malakas ang gobyerno, huwag kayong kukontra sa amin. Kayong mga malalapit kay Duterte. Gaya mo, Pastor Kibuloy. Yan po. Kaya naman po hinaharas si Pastor Kibuloy because of the Duterte. Kaya nakita po ninyo ang aming nadaranasan. Nakita ninyo kung ano ang na-experience namin. Yes. Pinasok kami. Nandoon kami mismo for more than 16 days bago pa dumating yung pulis. Yan yung sinasabi ko na sinabi ni Marcos, doon sa 5,000 pulis na pumasok sa KOJC, ni isa walang baril. Kaya nga, sinasabi ni Marcos, walang baril na pumasok sa KOJC. Walang blank items. At wala din siyang alam sa droga. Tandaan nyo, tinawag na bangag ni PRRD si Marcos. Anong sagot niya? Nagpi-fentanyl si PRRD. Para niya sinasabi, hindi ako adik. Wala akong alam sa droga. This is the same person na nagsasabi, walang blank items. Na walang baril pumasok sa KOJC. Ganyan po ang presidente natin. Kung wala pala tayo sa kapangyarihan. Dito natin nakikita as to how government power is abused and how police power is likewise implemented to the extreme, how a mere warrant of arrest founded not on a probable cause but by political cause is used as an instrument of harassment. Ayun. Ang pinapaliwanag lang dito ni ay yung pagpasok sa KOJC at yung paghuli at pangaharas kay Pastor Kibuloy dahil sa politika lang. Simple lang. Dahil malapit siya sa Duterte at talagang pipilayan. Yan ang motibo nila. Pilayan si BP Sara. Kaya guys, this is very important. Ang malakas po ngayon sa survey, Pastor Kibuloy, yung survey na sarili na yung walang bahid ng kalokohan na. Pastor Kibuloy, Bato, and Bongo. Hindi ko alam kung may nakalimutan pa ako, pero yun yung talagang malakas sa PDP.
suportahan din natin yung iba. Kailangan natin ng numero. No? Etong tatlo yung pumapasok sa top 3. No? Pero ako naniniwala ako, habang palapit na palapit, kaya ginigiba na nila ang mga vloggers. Alam nyo kung bakit? Alam nila na ang nagpanalo kay PRRD, mga vloggers. And remember this, sa aking pananaw, ako'y naniniwala, hahataw si PRRD pagpalapit na yung eleksyon. That is the style of PRRD. Hindi yan nagagumahol ngayon na parang si Abalos na puro tarpaulin o billboard niya ang nakapakaskil sa buong Pilipinas. That's not his style. Abangan ninyo ang galaw ni PRRD. And then, gagamitin ng social media. Kaya naman, pinipilit pahintuin, pinapatawag netong mga tuwadkom or netong mga magugulang na buhaya ang mga vloggers para takutin. Kaya lang ang nangyayari, bumabaliktad, nagbabackfire. Hindi po natatakot yung mga vloggers. Kasi alam nila, malakas itong magpanalo. Okay? Abangan ninyo. Abangan ninyo ang galaw ni PRRD. Biglang bubulusok ang maraming members. At para sa atin, habang di pa gumagalaw si PRRD masyado, ikampanya na natin ang PDP. Against the #1 supporter of our beloved former President, Rodrigo Duterte. Pastor Apollo C. Kibuloy did not have a plan to run for the Senate, and that is a fact. Yan. Totoo yan. Walang plano si Pastor Kibuloy tumakbo bilang senador. May katunayan ka? Yes. Ano? Presidente si PRRD before, hindi siya tumakbo. Hindi nga siya kumuha ng posisyon. Hindi siya naging secretary. Ako'y naniniwala, isang hingi niya lang kay PRRD dahil si Pastor Kibuloy ay talagang magaling na leader at the same time, dikit kay PRRD, bibigyan siya ng posisyon. Pero ano, kumuha ba siya? Hindi. Wala sa plano niya. Kaya lang ngayon, kailangan ng taong bayan si Pastor Kibuloy. Kailangan natin. Tayo po ang talo pag hinayaan nating palagpasin ang opportunity na ito. Ang dami pong maitutulong ni Pastor Kibuloy. I-expose niya yung mga loko. Pag nakaupo yan, i-expose ni Pastor Kibuloy itong mga kulokoy dito, mga senador. Ay, alam nyo naman, kita nyo naman kay Pastor Kibuloy, nagdadadakdak. And, kung hindi man siya makapagsalita sa loob dahil hinaharas siya, huwag kayong mag-alala. Kami, pansin nyo, hindi kami tumitigil. We are the spokesperson of Pastor Kibuloy. Hindi namin tatantanan yan. Maniwala kayo sa amin. Yung SMNI, hindi yan nakita nyo bang purumeno SMNI? Gaya ng pagpreno ng mga mainstream media? Hindi. Bakbak kami kung bakbak. Hindi namin tatantanan yan. But because of what happened to him recently, he found it in himself to become the voice of protest, to become a reminder to each one of us that democracy is a force to reckon with if we are willing to fight for it. And that is why I urge you, ladies and gentlemen, your fellow members now of PDP Laban, please convince not only your family members, but likewise your friends, your neighbors, your faith, Yan. your faith. Parang sinasabi lang ni Atty. Torion, convince natin. This is very important. I-convince natin lahat ng taong nasa paligid natin. Kamag-anak, katrabaho, kaklase, kaibigan, kaaway, pati kaaway, convince na natin. Brothers, to vote for my client, my principal, Pastor Apollo C. Kibuloy. Why? Sa akin pong mababang pagtingin,
Siya po ang kandidato na hindi na po kailangan natin ng Exhibit A. Tingnan po natin kung anong nagawa niya sa kanyang grupo. Ayun, tinan nyo to ha. Kaya naman malakas ang Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi yung ginawa ng mga Duterte sa Davao, that is the exhibit, that is the resibo, that is the receipt of Duterte. Nung nakaupo si PRRD, yung ginawa niyang maganda sa Pilipinas, yan ang exhibit niya, yan ang resibo niya. Kaya until now, siya lang yung presidenteng tapos ng termino pero siya pa rin ang hinahanap. Hindi katulad ng mga nakaraang presidente, pagkatapos ng termino, ayaw na sa kanya ng tao. Bakit? Lumabas yung pagkabudol. Lumabas yung totoong pagkatao. Walang nagawa, nangurakot lang. Si PRRD lang yung ganyan. Same thing kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy may exhibit. Yung grupo, yung kanyang simbahang KOJC. Again, we are not members of KOJC and yet we are supporting. Bakit? Hindi namin nabalitaan lang. Nakita ng aming mata ano ang ginawa niya sa KOJC at doon sa mga taong nakapaligid. Not only the members, pero yung pati yung mga bata, yung mga hikahos ay tinutulungan niya kahit hindi members. Sa kanyang organisasyon. Ako po ay isang balik Islam. Hindi po ako miyembro ni Pastor Apollo C. Kibuloy. But I could sense and I could see within my two eyes and in my heart how devoted his members to him. Ano may sinasabi niya ni Atty. Torion? Hindi siya Muslim siya. Pero nakikita niya kung gaano ka-devoted o kung gaano ang pagtingin ng mga members niya sa kanya. Alam mo yung nakikita ni Atty. Torion? Yan ang nakikita. Kasi ang tagal namin nagsama ni Atty. Torion dyan sa Siege. Araw-araw kami nagkikita niyan. At araw-araw din namin kasama ang mga taga-KOJC. One thing for sure, KOJC members are not plastic. Hindi sila urukan. And until now, kung anong nakita namin sa KOJC sa Davao, yun ang nakikita namin sa SMNI sa Makati, yun ang nakita namin sa KOJC sa Hong Kong, yun ang nakita namin sa KOJC Japan, etc. etc. Kung saan man kami mapunta, pare-parehas. Hindi plastic. Matitinong tao. And look at his achievements as a private person. As a private person, he founded KOJC, he founded SMNI, he founded the once humble JMC and still humble now, but by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he has taken this organization to greater heights. Ayan. Sinong politiko na may merong achievement na ganyan? Maraming members. Sabihin na lang natin kung hindi man siya pastor, sinong politiko yung maraming members? Meron siyang eskwelahan na maayos. Marami siyang members. Marami siyang natulungan. Sino? Wala akong nakikitang politikong ganyan. Without any buds of corruption, without any hint of any irregularities whatsoever. Kita namin yan kay pastor. Hindi korap. Hanap ka ng politiko na hindi korap. Hindi po korap. Mamaya ipapaliwanag ko. Again, nakikita namin eh. Kaya willing kaming itaya ang karir namin kay Pastor Kibuloy. Kung hindi niya matutupad. Bakit? Hindi plastic eh. Talagang makakatulong sa ating bansa si Pastor Kibuloy. So if you bring this man to the Senate with his intelligence and his love for the country, I do believe that this country will move forward, not only because of himself, but because of his advocacies and because of his love for our country. Yes. Aabante tayo pag nanalo ito si Pastor Kibuloy. Isipin yung mabuti. Wala, kung meron mang tao
na pwedeng katulad ni ni PRRD, yan si Pastor Kibuloy sa Senado. Not even Bongo, not even Bato. Hindi ko po sila sinisiraan. Maayos sila, let's vote for them. Pero yung tapang ni PRRD, yung karisma ni PRRD, yung galit sa adik, galit sa mga makakaliwa, komunista, at hindi corrupt, siya yun. No one, I believe, walang tumatakbo sa Senado, not even one, na mas aabante sa pagkakatulad kay PRRD kung hindi si Pastor Kibuloy. So kung gusto natin ng ala PRRD sa Senado, the closest person, the closest character, the closest personality is Pastor Kibuloy. So sa akin pong palagay, kung ilagay natin si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Senado, siya po ay maraming magagawa dahil hindi na po sa tingin ko kailangan niya ang pera. Siya lang po ang kliyente ko na napakarami pong propriedad, pero maski isang propriedad, wala po sa kanyang pangalan. Yun. Again, tama yan. Sino sa kandidato ang hindi na kailangan ng pera? Mayaman na. Lahat ng kailangan pwedeng ilapag sa harap niya. Si Pastor Kibuloy lang. Hindi niya kailangang mangurakot. And at the same time, napakayaman niya. At napaka-giving. Bakit? Wala sa kanyang pangalan lahat ng ito. Ang may-ari ng mga ari-arian ng KOJC ay ang mga workers, ang mga members mismo. Wala sa kanya. Naipaliwanag sa amin yan ito nung kukwentuhan ko si MJ Mondehar, sabi niya. Sabi ko, hindi mo ba gustong, halimbawa ay umangat ka at lilipat ka ng ibang istasyon? Sabi niya, wala bang nag-aalok sa iyo sa ibang istasyon? Kasi magaling si MJ Mondehar. Ang sagot niya, ba't ako lilipat? Kami may-ari nito. Sila po ang may-ari ng SMNI. Sila ang may-ari ng Kingdom. Sila ang may-ari ng KOJC. Sila ang may-ari ng Prayer Mountain. Silang lahat. Hindi si Pastor Kibuloy. Look how giving he is. When I had a case in Hawaii, I think you know that, he sent me there to Hawaii because allegedly he was arrested on a trumped-up charge. I went there, prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, drafted a letter to the FBI as well as Department of Homeland Security, and by the grace of Allah, the airplane was surrendered to me. And he was so happy. Oh, binigay sa akin kaagad. Akala nung lawyer namin sa Amerika, makapag-acceptance fee na naman siya. Acceptance fee po doon, magipag-usap ka lang ng abogado. Naku, ang $2,000 per hour po, no? So, ang mahal. But by the grace of Allah, naku, pina-release sa akin, ang saya-saya niya. Pinapunta niya ako sa mga properties niya, akala ko kanya, sa bawat estado po. To my shock and amazement, not one of these properties is in his name. Yun. Ang dami rin naming napuntahan. Marami po kasing branches. Tawagin na lang natin KLC, yung KOJC sa iba't ibang bansa. Marami silang properties. Nakita po namin yun. And yet, tama si Atty. Torion, ni isa hindi nakapangalan kay Pastor Kibuloy. Ganyan po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Tingnan nyo yung JMC, that's a 15-hectare facility beside airport, hindi po sa kanyang pangalan. Yung eskwelahan, yung JMC, Jose Maria College. Diyan po yan yung sinugod ng 5,000 pulis. Araw-araw iniikot namin yan.
Nagkaroon, may law school dyan. Yung law school nga niyan ay napakagaling at meron silang one time na ang bar nila ay 100% ang passing rate. Dapat dyan nag-aral yung mga bobong abogado. Dahil pasado lahat. Again, yung eskwelahan na yan, hindi lang law school, maraming kolehiyo yan. Elementary hanggang college. And yet, hindi nakapangalan sa kanya. Yan. Tingnan nyo yung sa Tamayong, Glory Mountain, doon sa prayer. Glory Mountain, ilang beses na rin namin napuntahan. Napakaganda nun. Itong Glory Mountain, itong Prayer Mountain, before, nahihirapan ng mga tao doon sa baba. Kasi sa taas yun eh. Pinatayuan ni Pastor Kibuloy ng daan na nakikinabang ang buong syudad. Ganun po katindi. Walang bayad. Napakaganda ng lugar. Napakaayos. Ang daming nakikinabang. Napakaganda. Hindi nakapangalan kay Pastor Kibuloy. Mountain, hindi po sa kanya. Prayer Mountain, ilang beses na po ako nakatulog dyan. Nag-golf pa kami dyan. Napakaganda. Hindi nakapangalan sa kanya. Sino may-ari? Ang mga members. Ang pangalan niya. Tingnan niyo ang SMNI, Suarasug. Wala po sa kanyang pangalan. Oo. SMNI, nakapangalan. Sino may-ari? Ang mga members. Ganito po ang tao si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ngayon, Coach Oli, ano ngayon kung hindi sa kanya nakapangalan? Ibig sabihin, hindi greedy si Pastor Kibuloy. And the number one problem of this country, bukod sa addict, bukod sa drugs, greed. Politicians, kaya walang mangyari sa atin, bangayan ng bangayan. Dahil sa greed of power. Bakit hindi tayo umaasenso? Dahil sa greed of money. Swapang ang bansang Pilipinas. Lalong-lalo na itong mga politicians natin. Because the real test, listen to this very carefully, the real test of a person, give him wealth, give him power, and watch him fall down. Watch him turn into evil. Tingnan mo, abangan mo, magiging demonyo yan. Lalamunin ng demonyo yan. Bakit? Gamit ng demonyo ang kapangyarihan at pera para ilubog ang tao. Kapangyarihan, na kay pastor. Pera, na kay pastor. Nilubog ba siya? Hindi. Hindi siya greedy. Hindi siya greedy sa kapangyarihan. Hindi siya greedy. Anong ginagawa niya sa pera? Tinutulong sa members. At kahit hindi members, tinutulungan. Ang daming scholar dyan sa JMC. Ang daming pinag-aaral niyan. Ang daming kabataan na wala siyang pakinabang. Pero pinag-aaral niya, dinadamitan. Coach, nabalitaan mo yan? Hindi namin nabalitaan. Nakita namin. Mismo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!